in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 7. Kumakain nang wala sa sarili si Cathy. Naninindig ang balahibo niya tuwing maaalala ang mainit at mabangong hininga ni Dylan na dumampi sa balat niya. Lalo na ang pagtawag sa kanya ng Angela ni Dylan na sa buong buhay niya ngayon lang may tumawag sa kanya gamit ang kanyang second name. Kadalasan kasi Cathy or Katrina ang nakasanayan niyang tawag sa kanya. She bit her lower lip. Why is it the way Dylan treated her? It looks like they met as if she had been a part of Dylan's life. Why she felt like she was a missing piece of the puzzle has now been found. Samantalang ngayon lang siya nito nakita at nakilala. Sa ngayon, aminado siyang hindi niya masasagot ang katanungang gumugulo sa isip niya. Eat well, Cathy. Huwag kang mahiya. Wika ni Samantha nang mapansin ang pagiging tahimik ni Cathy. She just nodded in response to Samantha. Naku, matakaw yung kumain si Cathy, ma'am. Lalo na kapag yung niluto kong chicken adobo ang ulam. Nahiya lang yan dahil katabi si Sir Dylan. Sabad naman ni Trixie na hanggang ngayon ay kinikilig pa rin. Isipin mo na lang, Cathy, may ka-dinner date ka tonight. Nakangiting wika ni Samantha. That's right, Bess. Para maka-experience ka naman ng may ka-date. Simula nung magkakilala tayo, hindi pa kita nakitang nakipag-date. Ngising sambit ni Trixie. Ngiti lang ang naging tugon ni Cathy sa panunod yun ng kaibigan. Pero ang totoo, parang gusto na niya tuwag tirisin. Napakadaldal talaga kahit saan madalihin. Napansin ni Cathy ang mga minsanang pagsulyap ni Dylan sa kanya. Dahilan para mag-init ang kanyang mukha. Shit, am I blushing? Marami naman akong lalaking naging katabi sa upuan Pero bakit iba kung mag-react yung katawan ko sa lalaking to? Self, umayos ka naman. Away niya sa sarili. Ikaw lang pala, Trixie, yung nagtatago ng babaeng matagal ko nang hinahanap. Wika ni Dylan. Sorry naman, sir. Kung hindi lang kasi KJ ang best friend ko, matagal ko nang dinala sa kumpanya niyo. Kahit nga yung pagsama niya dito sa outing natin, sa pilitan pa. Kung hindi lang sana yan mahiyain, matagal mo na siyang nakilala. Pahayag ni Trixie tsaka bumaling sa kanya. Oy, Cathy, matagal ka na palang hinahanap ni Sir Dylan Wala man lang bang reaksyon dyan? Pangaasar ni Trixie sa kanya na kinatawa naman ni Dylan tsaka ni Samantha. To the highest level ang kadaldalan always ng kanyang kaibigan. Walang preno kung magsalita, lalo na pagdating sa asaran at prangkahan. Pero pagdating sa sekretong usapan, she is one of those who can be trusted. Trixie, may talkative but trustworthy friend. Sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng ganitong klaseng kaibigan. Sir, maybe you forgot to post flyers with my face on it and $1 million reward kaya hindi mo ako mahanap. Pabirong salita ni Cathy kay Dylan. Dylan looked straight into Cathy's eyes. Hinawi nito ang buhok nitong tumabing sa kanyang mata. Please, stop calling me sir. Just call me Dylan. Okay. Dylan. Nauutal niyang sagot. Naku, Dylan, tama na yung mga malalagyan na titig mo kay Cathy. Hindi na yung makakakain ng maayos. Let's focus eating and enjoy the food. Okay? Nakangiting wika ni Samantha. Natapos na silang kumain at tumayo na ang dalawa para magpaalam at makabalik na sa kanilang hotel room. Nauna nang umalis sa kanilang table si Dylan dahil may tumawag sa cellphone nito. Ma'am Samantha, mauna na po kami sa inyo. Baka si himatin tong best friend ko dito kapag hindi nakapag-toothbrush. Pabirong sambit ni Trixie, na agad namang tinanguan ni Samantha. Ate Samantha, baka po hindi na kami makababa dito mamaya. Pagod pa kasi kami sa biyahe kanina. Paalam ni Cathy. It's okay, Cathy. Nice meeting you again. Masaya ako na nakilala kita. See you tomorrow morning na lang. Samantha replied with a smile. Nginitian niya lang to at tinungo ang kinaroroonan ni Dylan para makapagpaalam na. Nasa sulok ito ng dining area at kasalukuyang may kausap pa rin sa cellphone na agad naman nitong binaba nang makitang paparating siya. Lumapit siya rito at magpapaalam na sana pero nabigla siya nang hawakan ni Dylan ang kanyang kamay. Hinila siya nito kaya nakasubsob na siya ngayon sa dibdib ng lalaki. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit parang wala siyang lakas ng loob para lumayo rito. Kahit ang magpumiglas man lang ay hindi niya magawa. Pakiramdam niya para siyang lantang gulay na nagpapaubaya na lang.
She felt Dylan's arm wrap around her waist and his lips started kissing her neck. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Nawawala siya sa sarili tuwing nararamdaman ang bawat pagdampi ng labi ni Dylan sa kanyang leeg. Dylan's lip went to her ear and whispered, "I like you so much, Angela. I thought hanggang panaginip ka lang." Hinigpitan ni Dylan ang pagyakap sa kanya. Cathy remained silent. She just bit her lower lip and closed her eyes, letting that strange feeling flare up between the two of them. "Tara na, Cathy!" Boses si Trixie sa di kalayuan na nagpabalik sa kanyang ulirat. Agad niyang itinulak si Dylan, dahilan para magkaroon ng agwat ang kanilang katawan. Mauna na kami." Tatalikod na sana siya nang biglang magsalita si Dylan. "Thanks for giving me a tip. The next time you disappear, I will post flyers with rewards so you can be easily found." Dylan in a husky voice. Ngiti lang ang naging tugon niya kay Dylan at patuloy na naglakad palapit kay Trixie. Sa tingin at ngiti ni Trixie sa kanya, alam niyang aasarin na naman siya nito. First time siya nitong makitang nakipagyakapan sa lalaki at sa boss pa nito, nakakikilala niya palang kani-kanina lang. At sa pagiging award-winning sa asaran nitong madaldal niyang kaibigan, alam niya sa sariling hindi ito ni Trixie palalampasin. "Naistorbo ko ba kayong dalawa?" Tanong ni Trixie na may halong pangaasar ang boses nang makalapit siya dito. Hindi siya sumagot at patuloy lang siya sa paglakad patungong elevator. "Okay, Bes, hindi na kita aasarin pero tell me the truth. Bakit ka niya niyakap?" Usisa ni Trixie. Ganon. Mukhang type ka ni Sir Dylan." Kinikilig to habang nagsasalita. "Ewan ko sa'yo." Singhal niya sa kaibigan at pumasok na sa elevator nang bumukas yun. "Bes, ang bango mo. Amoy Sir Dylan ka na." Sigpit ng pagkakayakap niya sa'yo, kumapit yung mamahaling perfume niya sa damit mo. OMG. Kilig to the bone, Bes. Kinikilig na saad ni Trixie. Agad niya namang inamoy ang sarili. Mahina ang mura niya sa sarili. Bakit kasi ang bango ng lalaking yun? And his kiss and touch, hypnotizing me. Para bang matagal na kaming magkakilala. Bes, may naging girlfriend ba yung si Sir Dylan yun, nakamukha ko? Naitanong niya sa kaibigan. Kung may girlfriend, ang alam ko meron. Pero kung kamukha mo na naging girlfriend niya, I don't know, Bes eh. Parang wala naman. May girlfriend si Sir Dylan na nasa Paris sa pagkakaalam ko, pero parang nagkakalabuan na rin. Sagot ni Trixie. Bakit mo naman natanong? Sa paraan kasi ng pakikitungo niya sa akin. Parang bang naging malaking bahagi na ako ng buhay niya. Na parang bang matagal niya na akong hinahanap. Kaya may halong pananabik nang makita niya ako. Baka lang kasi may naging girlfriend lang siyang kamukha ko o baka naman namimiss niya lang yung girlfriend niya at ako lang ang napagbalingan niya. Paliwanag ni Cathy. Woman in Mr. Bonteverde's Dream, Chapter 8. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Cathy. Mahimbing na ang tulog ng kanyang kaibigan. Samantalang siya panay balikos lang sa kama at hindi makatulog. Gumugulo sa isip niya ang mga pangyayari kanina sa dining area. Napapagiti siya tuwing maaalala ang mga halik at yakap ni Dylan na nagpapawala sa katinuan niya. Pero sa tuwing maaalalang sinabi ng kaibigan niya na may girlfriend to, napapangiti na lang siya ng mapait. Mahala na. Basta simula bukas, iwasan ko nang mapalapit sa'yo. Baka pinaglalaroan mo lang ako. Hindi ko pa naranasang magka-boyfriend o ma-inlove man lamang. Ayokong umabot ako sa puntong mahulog ako sa'yo at bandang huli, masasaktan lang ako. Total 6 na araw lang naman to. Pagbalik ko ng Maynila, wala ka na sa isip ko. Sa isip-isip ni Cathy, tsaka itinalakbong ang kumot at ipinikit na ang mga mata para makatulog. Hoy, babaon ka na dyan, Bes. Panggigising ni Trixie. 10:00 na ng umaga pero hindi pa rin siya bumangon. Maliban kasi sa hindi siya nakatulog ng maayos kagabi, ayaw niya talagang bumangon dahil alam niyang aayain lang siya ni Trixie para kumain sa baba. Alam niya sa sarili na kapag bumaba siya para mag-breakfast, makikita niya lang si Dylan at iyon ang iniiwasan niyang mangyari. Mamaya na tayo mag-breakfast, Bes. Inaantok pa talaga ako eh. Pagdadahilan niya. Bahala ka dyan sa buhay mo. Basta ako, bababaan at gutom na ako. Pagdadabog ni Trixie. Akmang bubuksan na sana ni Trixie ang pintuan nang biglang may kumatok.
At nang buksan niya to, dalawang hotel staff ang nakatayo sa harap ng kanilang pintuan na may dalang pagkain na pangdalawahan. Good morning po sa inyong dalawa. Napag-utusan lang po kami ni Sir Dylan na dalhin to. Magtatanghali na raw po kasi hindi pa raw kayo dalawang bumababa para mag-breakfast. Malumanay na wika ng isang hotel staff sabay lapag ng pagkain sa kanilang mini table sa loob ng kanilang kwarto. Pakisabi na lang kay Sir Dylan salamat. Nakangiting wika ni Trixie habang hinahatid palabas ang dalawa. Ano yan, breakfast in bed? Mapangasar na tanong ni Trixie nang makalapit sa kanya. Bumuntong hininga siya bago magsalita. Bes, ang totoo, umiiwas ako sa kanya. Ang sabi mo may girlfriend na siya kaya ayaw ko nang mapalapit sa kanya. Baka madala ako sa mga matatamis sa salita niya. At kinabukasan paggising ko, in love na ako sa lalaking yun. Iyon ang pinakaayaw kong mangyari. Pagtatapat ni Cathy kay Trixie. Agad namang sumeryoso ang mukha ni Trixie at tinabihan siya sa kama. Ang alam ko kasi may girlfriend siya. Pero yung girl na lang yatang kumakapit dahil si Sir Dylan bumitaw na. Ang dinig ko kay Ate Marisa na sekretarya niya. Niloko daw si Sir Dylan nung pumunta ito ng Paris. Basta iiwas na ako. Mahirap na. Gwapo siya at mayaman. Kaya maraming babaeng magkakagusto sa kanya. At hindi imposible na wala siyang babaeng paglaruan. Ayokong isa ako sa mapaglaruan niya, bes. Kung pwede lang itago mo rin ako sa kanya. Paliwanag niya. Okay, bes, no problem. Alam mo naman madaldal lang ako pero maasahan mo ako sa mga ganyang bagay. Payakap nga. Malambing na pagpayag ni Trixie. Hinila siya ni Trixie papunta sa kanilang mini table kung saan naroon ang mga pagkain na pinadala ni Dylan. May napansin si Cathy ng puting papel na nakalagay sa tray ng pagkain. Kukunin niya na sana to pero inunahan siya ni Trixie at binasa to. Good morning, Angela. I woke up thinking about your smile and hoping that you were thinking about me too. Don't skip breakfast. Dylan. Wow, ang sweet naman. Mukhang tinamaan na talaga si Sir Dylan sa'yo ah. Kinikilig na wika ni Trixie. Hay, kumain na nga tayo. Pag-aaya ni Cathy pero tinitigan siya ni Trixie nang may mapang-asar ng ngiti. Sus, huwag ka maniwala dyan. Papakiligin ka lang niyan tapos may in love ka. Pag nakuha niya ng gusto niya, goodbye na. Lalaki pa rin yan kaya huwag ka magpadala. Anya. So paano yan? May iwan ka dito mamaya. Nagkayayaan kasi kami ng mga workmates kung maglakad-lakad sa buong resort mamaya eh. Basag ni Trixie sa katahimikan. Okay lang ako dito, don't worry about me. Matutulog na lang ako o di kaya manunood na lang ako ng TV dito. Sagot naman ni Cathy. Trixie sigh. Buo na ba talaga ang desisyon mong huwag magpapakita? 6 days pa tayo dito. So that means, 6 days ka rin na magkukulong dito sa kwarto. Hindi ko alam. Basta hanggat makakaya kong magtago at umiwas gagawin ko. Sagot niya. Hindi mo ba namimiss yung hugs and kisses niya? Pabirong tanong ni Trixie. Cathy just rolled her eyes in response to Trixie. Tapos na siyang kumain at nagpapahinga na lang para makapag-shower na. Naglalakad-lakad muna siya sa loob ng kanilang hotel room at hinawi ang pencil plate blackout curtains at binuksan ang sliding door na akala niya bintana lang. Kaya hindi niya inakalang may balcony doon at tanaw na tanaw ang beach area. A breathtaking view. Salitang lumabas sa bibig ni Cathy. Nasa 4th floor siya ng hotel kaya kitang-kita ang malapad na white sand at crystal clear na tubig sa dagat. Kahit papano, hindi siya nagsisi na pumayag siyang isama ng kaibigan dito. Mag-isang nakaupo si Cathy sa loob ng kanilang hotel room. Wala na roon si Trixie, kaya nalilibang na lamang niyang sarili sa panonood ng TV para naman hindi siya mabored. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga mahihinang katok na agad niya namang pinagbuksan sa pagkaakalang si Trixie to. Pero si Samantha ang inuluwa ng pinto na ikinagulat ni Cathy. Hi, Cathy. Bungad na bati ni Samantha sa kanya. Agad naman niya itong nginitian at pinapasok sa loob. Bakit nandito ka? Masama bang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ng kapatid ni Dylan. Hi po, Ate Samantha. Wala naman po akong sakit. Tinatamad lang po talaga akong lumabas. Pagsisinungaling ni Cathy. Nagtanong na ako kung saan kayong room naka-check-in. Nagtaka kasi ako nang hindi ka kasama ni Trixie. Akala ko masama pakiramdam mo. Paniwanag ni Samantha.
Alam mo, tama yan. Magpahinga ka ngayon dahil susunduin kita dito mamayang gabi. Samahan mo ko Pag-aaya ni Samantha. Pero, tatanggi pa sana siya kaso pinutol na ni Samantha ang kanyang sasabihin. Huwag mo na akong tanggihan. Tayong dalawa lang naman. Ako nang bahalang magpaalam sa'yo kay Trixie. Wala naman kasi akong gagawin mamaya at busy din si Dylan mamayang gabi dahil darating ang mga kaibigan niya galing Maynila. Wala ka naman sigurong gagawin kaya samahan mo na ako para naman magkakilala pa tayong dalawa. Wika ni Samantha. Sige, tipid pero nakangiting sagot niya. Napayakap sa kanya si Samantha sa pagpayag niya at agad na to ang nagpaalam. Daanan kita dito mamaya Don't forget, wika ni Samantha nang maihatid niya to sa labas ng pintuan. Napangiti na lang si Cathy ng mapag-isa. Isang araw niya palang nakilala ang ate ni Dylan, pero kung ituring siya nito ay para na siyang kapatid. Hindi naman siya nagtataka kasi kung si Trixie ang tatanungin sa pagkatao ni Samantha, likas daw talaga itong mabait at hindi na mamili ng kakaibiganin. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 9. What do you want, Cathy? Tanong ni Samantha. Nakaupo sila ngayon sa isang cottage katabi lang ng bar. Napili ni Samantha na doon sila pumwesto dahil alam ni Samantha na mahihiyain si Cathy. Para na rin hindi sila madaling mapansin ng mga tao dahil medyo madilim na sa bahaging iyon at ilaw lang ng katabing bar at liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw ng cottage. Hindi kasi ako umiinom ng mga alcoholic drinks kahit iced tea na lang ate. Sagot ni Cathy at agad namang nagtawag ng waiter si Samantha at nag-order ng iced tea para kay Cathy at cocktails para sa sarili. Masaya silang nagkwentuhan at nagtatawanan ni Samantha. Marami silang pinag-usapan about sa mga maraming bagay. Hindi naman siya na-bored dahil masarap kakwentuhan ang kapatid ni Dylan. At kahit papaano ay hindi na siya dito naiilang. Nakailang order na rin to ng cocktails, kaya lalong lumalim ang kanilang pag-uusap. Napalingon silang dalawa sa di kalayuan nang may marinig na nagtatawanan. Nakita ni Cathy si Dylan na may kasamang 3 lalaki at 1 babae. Nakaakbay si Dylan sa babaeng maganda, maputi at maganda rin ang hubog ng katawan. Bigla na lang siyang nakaramdam ng sakit na hindi niya alam kung saan ang gagaling. Nilagpasan lang sila ni Dylan at mga kasamahan nito. Nagpasalamat naman siya dahil kahit papaano, hindi sila tinawag ni Samantha at hindi siya napansin ni Dylan. Marahil tumutupad lang to sa sinabi nito kanina na silang dalawa lang ang magkasama. Napahawak na lang si Cathy sa kanyang dibdib ng mapag-isa. Hindi niya alam sa sarili kung bakit nakaramdam siya ng sakit nang makitang may inakbayan na babae si Dylan. Nagpaalam muna saglit si Samantha para pumunta ng comfort room. Kaya laking gulat ni Cathy nang makita si Samantha na kasama na ang babaeng kanina lang inaakbayan ni Dylan at pabalik na to sa kinaroroonan niya. Cathy, this is Leia, best friend ni Dylan since high school at parang kapatid ko na rin siya. And Leia, this is Cathy, new friend ko. Pagpapakilala ni Samantha. Nahihiyang tumayo at gumiti siya sa babae. Akmang ilalahad niya na sana ang kanyang kamay para makipag-shake hands pero niyakap at hinalikan siya nito sa pisngi at naupo na. Dito na lang ako sa inyo Na-out of place ako dun sa trip ng mga boys Lalo na yung kapatid mo Ate Sam. Simula nang iputan yan sa ulo ni Angelique, parang naging addict sa chicks. Kung hindi lang ako nahiya, pinabasectomy ko na sa asawa ko at baka magkalat pa ng lahi. Madaldal na wika ni Leia at nag-order na to ng vodka. Tahimik lang si Cathy habang nakikinig sa mga pinagsasasabi ni Leia. So, Angelique palang pangalan ng girlfriend niya. Sa isip ni Cathy. Sa kwento ni Leia, dito niya napatunayan na babaero talaga si Dylan at kaya nitong paglaruan ng mga babae. Angelique. Angela. Ano siya? Nangongolekta ng mga angel? Shit. Napailing na lang sa naiisip si Cathy. I'm sorry, Cathy. Madaldal talaga ako kaya masanay ka na Paumanhin ni Leia nang mapansin ang kanyang pananahimik. Okay lang sa akin. Nakikita ko sa'yo yung kaibigan kong si Trixie. Nakangiting tugon niya rito. Minsan lang kasi kami magkita ni Ate Sam. Baka babalik na naman to ng England. Hindi ko naman siya pwedeng bisitahin to dahil busy kami ng asawa ko sa trabaho.
Paliwanag nito kay Cathy. You're married? Tanong ni Cathy. Yes, I am an OB gynecologist, married to a urologist. Yun nga lang, wala pa kaming baby na mag-asawa. Busy ako always sa work and as a wife, pinilit lang talaga ako ni Monteverde na sumama dito. Tapos pagdating ko dito, para lang akong asong tanga na bumubuntot sa kanilang apat. Ang sarap patay ng Monteverde na yun. Nanggigigil na saat nito. Natawa na lang si Cathy at Samantha sa panggigigil ni Leia. Siguro kung nandito lang si Dylan, marahil sinabunutan na nito sa sobrang galit. Napag-alaman ni Cathy na sa 5 magkakaibigan, si Leia ang unang nag-asawa at si Leia lang din ang hindi kumuha ng kursong hindi related sa business. Gusto niya naman daw sanang mag-take ng business course nung nasa college siya pero dahil nakilala niya ang kanyang pamilya sa field of medicine, lalo ng kanyang mga magulang, kaya napilitan na lang siyang sumunod sa mga yapak ng mga to. Napakaswerte sa buhay ni Leia at Samantha. Kaya nang tanungin siya ng dalawa about sa buhay niya, ay hindi niya napigilan na magtubig ang kanyang mga mata. Kinuwento niya sa dalawa ang simpleng buhay na meron siya sa kanilang probinsya at buhay niya ngayon sa Maynila. Lahat ng iyon nasabi niya, maliban lang sa kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Maynila. Nananatili yung isang bangungot na siya lang ang nakakaalam. Don't worry, wala ka mang kamag-anak sa tabi mo. Simula ngayon, may dalawa ka ng one call away friend. Diba, Ate Sam? Kaya huwag ka nang mahiya sa amin. Kukunin ko later phone number mo. Niyakap siya ni Leia at hinagod ang kanyang likod. Napapangiti na lang si Cathy sa tuwing naiisip na nakapagbakasyon na siya sa malapariisong isla na to, nadagdagan pa siya ng 2 mabait na kaibigan. What? Sabay na napabulalas ang 3 kaibigan ni Dylan. Are you taking drugs? Tanong ni Blake na isa sa mga kaibigan ni Dylan. Nagiinom silang 4 sa deck ng yate ni Dylan na malayong naglalayag ng hindi kalayuan sa resort. Nag-enjoy silang 4 dahil tahimik ang paligid at maliwanag ang buwan. Idagdag mo pa ang sariwang hangin na masarap lang hapin. Nabulabog ang masaya nilang kwentuhan. Nag-isingit ni Dylan na nakita niya na ang babae sa kanyang panaginip, na kahit kailan ay hindi pinaniwalaan ng 3. Tinungga ni Dylan ang kanyang in-can beer bago magsalita. Of course not. Ako? Magtitake ng drugs? No way. Come on, dude. Don't be mad at me but I think you're really crazy. Do you need psychiatrist? May kilala si Leia. Nakangising sambit ni Ivan. Alam ko naman hindi kayo maniniwala. But believe me, makikita niyo siya tomorrow dahil nandito lang siya sa resort. Salubong na ang kilay ni Dylan habang nagsasalita. Kaya tumahimik na lang ang dalawa, pero ang isa pa nilang kaibigan, umirit pa ng mapang-asar na biro. Baka naman bumili ka na doon ng cheeks, tapos pinasurgery mo para maging kamukha ng babaeng yun. Nakangising tanong ni Beans. Kapag ginawa mo yan, ako na mismo magdadala sa'yo sa mental hospital. Dagdag pa nito. Stop it! I'm not crazy. Kung ayaw niyong maniwala din change topic. Biko na saad ni Dylan, kaya sabay na lang na natahimik at napailing ang 3. Sorry dude, pero maniniwala na lang kami kapag nakita na namin ha? Sabay tapik ni Ivan sa kanyang balikat at nagsimulang ibahin ang kanilang pinag-usapan. Teka, asa na si Leia? Tanong ni Blake. Hala ka dude, buong araw mo na namang susuyuin yun. Uwi ka ni Ivan kay Dylan. Chill lang mga dude. Nagpaalam niya sa akin kanina na sasama kay Ate Samantha. Don't worry about her. Pampakalma ni Beans sa kanilang 3. Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 10. Kinaumagahan, maagang nagising si Dylan at agad na tinungo ang dining area ng hotel. Sa isip nito na baka kumakain na ng breakfast doon si Cathy. Nagtataka siya kung bakit buong araw kahapon, hindi niya ito nakita. Pero nang makarating siya roon, si Trixie lang ang mag-isa ang nakaupo. Where is Angela? I mean, Cathy. Takang tanong niya nang makalapit kay Trixie. Hindi alam ni Trixie ang isasagot, kaya naghagilap siya ng pwedeng gawing alibay. Sir, kasi masama ang pakiramdam ni Cathy, kaya ako na lang yung bumaba. Nauutal nitong sagot. What? Pupuntahan ko siya. At naglakad to ng mabilis. Patakbong hinabol siya ni Trixie hanggang makarating sa kwarto. Inunahan niya to sa pagbukas ng pinto.
Napansin niya ang kaba sa mukha ni Trixie nang makita ang pagdilim ng mukha niya. Kumunot ang noo niya nang makitang walang tao sa loob ng kwarto, kaya napayuko na lang si Trixie nang bumaling siya rito. "Where is she, Trixie?" Pigil ang galit na tanong niya. "Ang totoo po kasi sir, hindi dito natulog si Cathy. Sinundo siya ni Ma'am Samantha dito kagabi at tumawag na lang siya sa akin upang ipaalam na doon na lang sa unit niya matutulog si Cathy. Kasama yung kaibigan niyo po na si Leia." Paliwanag ni Cathy. "Next time, don't lie to me." Kalmado nitong boses. "I'm sorry po sir." Hinging paumanhin ni Trixie kay Dylan na agad namang tumango at naglakad na palabas ng silid. Pinuntahan niya ang unit ni Samantha at kumatok, pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin bumubukas ang pinto. Kung tutusin, kaya niyang buksan ang pinto kahit nakalak pa to, pero dahil sa pagkakaalam niya na 3 babae ang nasa loob at siya ay lalaki, bilang respeto ay umalis na lamang siya. Nakailang hakbang pa lang siya mula sa unit ni Samantha nang makasalubong si Leia. Bagong ligo to at nakasuot to ng one-piece swimsuit with cover-up. "Good morning, Reyes." Ngising body niya dito. "Get out of my way, Monteverde. Mapapatay kita." Mataring nitong singhal at patuloy na naglakad. "Matampuhin, sorry na." Wika ni Dylan na nilingon naman siya ni Leia at nag-fuck you sign lang. Napailing na lang si Dylan. "Ang sexy mo, Cathy." Napatayong wika ni Samantha nang lumabas siya ng bathroom at suot niya ang binigay na 2-piece bikini ni Samantha. Nagkayayaan silang 3 na mag-picnic sa beach area. Niyaya ni Samantha si Trixie kaya susunod na lang daw to at hahanapin na lang sila doon. Halos lahat ng tao na empleyado ni Dylan ay nandoon sa beach area. Masayang naliligo sa dagat ang iba. Ang iba naman ay nagpapahinga lang sa ilalim ng palm trees. Sumilay ang mga ngiti sa labi ni Dylan kahit papaano nabigyan niya ng break ang kanyang empleyado. Napalunok si Dylan nang makita si Cathy sa hindi kalayuan. Masayang nag-uusap at nagtatawanan habang kumakain sa buhangin ng 4. Napansin ni Dylan na itinuro ng kanyang ate Samantha ang bahagi kung saan naroon ang kanyang cabin cruiser. Maya-maya pa tumuyo silang 4 at naglakad papunta sa kinaroroonan ng jet ski. "Kaming 2 ni Cathy dito at kayo namang 2 dyan ni Trixie. Mauna na kayo at aantayin pa namin ni Cathy yung magliligpit ng pinagpiknikan natin." Wika ni Samantha. Papunta na sila sa cabin cruiser, sakay ng jet ski. May kalayuan na sila sa shoreline nang mahagip ng tingin ni Cathy ang isang batang nalulunod habang hinahabol ang inflatable ball na tinatangay ng hangin. May kalaliman na rin sa bahaging yun, kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumalon at lumangoy patungo sa kinaroroonan ng bata para sa gabinto. "Cathy!" sigaw ni Samantha. Ang pagtalo na yon ni Cathy ay tumawag sa pansin ng maraming tao, kabilang na si Dylan na agad na tumakbo. Marunong lumangoy si Cathy, kaya mabilis siyang dalapitan at nahawakan sa bewang ang bata para madala sa mababaw na bahagi. Pero bigla na lang siyang pinulikat at hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Mabilis na lumangoy si Dylan papunta sa kinaroroonan ni Cathy. Nakalapit na rito si Samantha pero alam ni Dylan na hindi marunong lumangoy ang kanyang ate, pero nakuha nito ang bata at isinakay sa jet ski. Palubog na ang katawan ni Cathy nang makarating si Dylan, kaya mabilis niya itong hinila pataas at mabilis na lumangoy pabalik sa shoreline. Inilatag ni Dylan ang walang malay na si Cathy sa buhanginan. Pinulsuhan niya to at agad na binigyan ng CPR. "Breathe, Angela, please," Dylan said as he compressed Cathy's chest. Sumuka si Cathy kaya pinatigilid siya ni Dylan para mailabas niya lahat ng tubig alat na kanyang nainom. Kumuha ng robe at tuwalya si Samantha at inabot sa kanya at agad niyang binalot ng tuwalya si Cathy. Nang masiguro na maayos na ang paghinga nito, binuhat niya ang dalaga. "Dylan!" Tawag ng kanyang ate Samantha at tinitigan siya nito na parang may ibig sabihin. "Don't worry ate, aalagaan ko lang siya." Tugon nito sa kapatid. Bumalik si Leia at Trixie sa beach area nang mapansin na nagkakagulo ang mga tao. Natulala si Trixie nang makita ang kaibigan. Nangihina to at hindi makapagsalita. "Give me Cathy's clothes and her undergarments."
Utos ni Dylan kay Trixie na agad namang sumunod. Dinala niya sa bathroom ng kanyang presidential suite si Cathy at isa-isang tinanggal niya lahat ng suot ng dalaga. Nanigas si Dylan nang tumambad sa harapan niya ang walang saplot na katawan ni Cathy. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang katawan at pagtayo ng kanyang alaga. Nilublob niya ang katawan ni Cathy sa bathtub nang may maligamgam na tubig para matanggal ang mga buhangin na dumikit sa katawan nito. Iniscrub niya ang katawan ng dalaga para malinis ng mabuti at binanlawan. Bubuhatin niya sana to pero napansin niyang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Cathy. I'm sorry, Angela. Kailangan ko lang gawin to para makapagpahinga ka ng maayos. Hindi kita hahayaang matulog lang na may mga buhangin na nakadikit sa balat mo. Niyakap niya ang dalaga at pinunasan ang mga luha nito. Hinawakan ni Cathy ang mga braso ni Dylan na parang doon humuhugot ng lakas. Thank you. Paos na wika nito. It's okay, baby. You're safe now. Inaplos ni Dylan ang buhok ni Cathy at hinalikan nito sa noo. Inahon niya si Cathy sa bathtub at pinunasan niya ang katawan nito tsaka pinusuot ng kanyang robe. Binuhat niya to patungo sa kanyang kama at inihiga. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan at nang buksan niya to ay si Trixie ang bumungad. Sir, ito na po yung mga damit ni Cathy. Tawagan niyo na lang po kapag okay na siya o di kaya may kailangan siya. Bili nito sa kanya. Salamat. Don't worry about her. Aalagaan ko ang kaibigan mo. Wika ni Dylan. Kinuha niya ang damit ni Cathy at isinara na ang pinto. Hindi niya maiwasang pagmasda ng matagal ang pagkababae ng dalaga nang isuot niya ang laces tong nito. Mahinang mura niya at piniligang ulo. Denim short at sleeveless ang damit na inabot ni Trixie. Kaya tinungo niya ang kanyang walk-in closet at kumuha ng white t-shirt para ipasuot na lang sa dalaga para kahit papaano maging komportable ito sa pagtulog. Hindi niya na rin pinasuot ang bra nito. Mahimbing lang natutulog si Cathy, kaya hinila nito ang comforter at itinakip sa katawan ng dalaga. Hinaplos niya ang maamong mukha ni Cathy at hinalikan nito sa pisngi. Naglinis si Dylan ng katawan at nagsuot lang ng black jogging pants at white t-shirt tsaka tinabihan na niya at niyakap ang dalaga.